Okay mga ka-team, magandang hapon. Nandito kami ngayon sa Quezon City. Yan. Merong Nissan Grand Livina rito na nagkaroon ng check engine. Yan, kung mapapansin nyo yung check engine nya. Ang code nya is P1122. Ang kwento sa atin ni Sir, pagka ano daw po, pagka tumatakbo, nawawala ng power kahit anong tapak ng gas pedal natin. Ang nagiging problema, nawawalan ho ng hatak. Ngayon P1122 ayan, ETC ayan, electronic throttle ayan, function circuit ayan. Ito yan, throttle body po yan, itong P1122. Ang hahanapin natin, naka-circuit siya. Check natin yung mga electrical, kailangan natin malaman para makita natin kung bakit naglo-low power to. Ngayon, sa P1122 ang lumalabas sa kanya is throttle body. Yan, Nissan ginagawa natin mga team. Hanapin natin, ida-diagnose natin mabuti kung bakit lumabas. Siyempre mag-start tayo sa throttle body, saka sa electrical. Check natin kung may signal, positive, negative, saka constant 5 volts. Ayan po ang gagawin natin. Okay mga team, stay put at isa-isahin natin to. Okay mga ka-team, unang gagawin natin dito, tanggalin natin yung pinaka sa airbox nya, yan, kabilaan, para makita natin yung pinakasakit ng throttle body. Mag-focus tayo sa throttle body kasi nandun yung pinaka ano nya, nandun yung pinaka issue nya. Check muna natin yung sakit doon kung nagkaroon ba ng problema. Hindi muna tayo nag-disconnect ng battery, maya maya di-disconnect tayo. Silipin muna natin. Natin yan. Silipin natin yung sakit kung healthy pa ba siya. Mapapansin nyo ito yung sakit na yung throttle body. Nakabaon naman, maayos. Tingnan natin, may 5 wire yan. Mukhang okay naman siya. Okay naman siya mga ka-team. Tapos ang gagawin natin, okay naman, healthy naman yung wire. Papabunot na natin yung negative muna. Pabunot lang natin yung negative. Pasugutin natin yung wire. Kontrahan muna. Ito na lang, ibabaw na lang. Hindi ito yung nakabound sa akin. Ha? Nakabound pa yun. Sige, kontrahan mo 12. Yan mga ka-team, magto-trouble muna tayo. Mag-focus tayo sa throttle body. Tagalin muna natin yung negative bago natin hugutin yung wire. Yan. Ang issue nito, P1122, naglo-low power. Pindutin yung scanner natin. Yan. Ngayon, natanggal na yung negative natin. Number 1 na gagawin nyo is tanggalin yung sakit. Tignan natin kung corroded ba siya o hindi. Number 1 yan. Pindutin lang natin sa likod natin. Halog ba? Okay naman. Yan. Okay, tanggal na natin. Silipin natin yung pinakasakit. Okay naman. Ayan, okay naman siya. Wala naman siyang lumubog. Yan, tapos okay rin ng wire. Okay, ang napansin ko lang dito mga ka-team, masyadong mataas. Tingin ko in-adjust to ng ibang mekaniko. Yung pinaka ano niya, adjuster sa throttle body. Patanggal na natin yung battery. Ay, kahit hindi na pala. Tignan natin yung fuse. Dito, Janelle, ano mo? Bidyon mo. Teka, may tumatawag.
Okay, pause muna natin. Okay mga ka-team, nabaklas na natin yung throttle body niya. May napansin lang kami, mukhang nag-adjust to ng ng throttle. Ayan, pansinin nyo. Ngayon, kailangan natin baklasin to mga ka-team para malaman natin kung ano nag-issue. Gamit lang tayo ng may wagang special tools natin. Buksan lang natin. Kapilaan. Okay. Ay shit. Ayaw. Ang bilog na isa. Kuha ka na kuha ka ng ano ba tawag dito? Ano ba yan? May dala ka dalang ano ba tawag dito? Pinapadala ko sa'yo kanina. Yung may nipit natin. Dahil ko kasi iniisip na yun. Ano dyan long nose? Hindi ba? Yan, okay. Malakas tayo. Ngayon, tatanggalin lang natin ito mga kating. Para pagka nangyari sa inyo to mga kating, alam niyo na gagawin niyo. Sandali lang natin. Dahan-dahanin nyo lang. Okay. Mukhang nabuksan na ito mga ka-team. Nilagyan ng grasa. May naglagay ng unang grasa mga ka-team. Pansin nyo. Nilagyan niya na ng grasa. Ngayon syempre, kailangan pa rin natin i-check. Tanggalin muna natin itong gear. Ayun, puta patay. Wala tayong dalang pyesa, mga ka-team. Ito mga ka-team, ang napansin namin dito. Yung gear niya nadurog na. Ayun o. Nadurog yung gear niya mga ka-team. Ayun. Nadurog yung pinaka-ano niya. Pinaka-gear niya. Kaya ang nangyari, ayan na nga nangyari, kinakatakot ko. Kaya nawawalan siya ng power kasi pansinin niyo yung ngipin dito mga ka-team, kompleto. Tapos pagdating dito, bungi ang gear. Ang pinakamalaking problema natin, wala tayong pyesa nito. Kaya lang ha mga ka-team. Check ko muna sa sakyan namin kung meron. Tara Junel. Dito kami sa Valenzuela. Ay, Valenzuela, Quezon City pala. Ayun yung aming sasakyan mga ka-team. Ayun. Ayun yung sasakyan namin. Tignan ko, may pyesa tayo. Sana meron tayong pyesa mga ka-team. My God, sayang ang takbo. Junel, kalkal ka nga dyan. Baka meron na iwanang gear dito. Piston rin ito. Gear para doon. Oo. Gear para doon. Tignan natin dito sa loob mga team. Pag wala, sigurado balik. Ano kinakatakot ko. Wala tayong pyesa. Sayang.
Sayang, wala kaming pyesa, wala kaming gear. My God, kailangan pa namin mag part 2 yata. Wala. Kailangan yata namin mag part 2. Wala. Wala, no? Kaya na patay, uwi tayo nito. Uwi tayo. Wala tayong gear. Wala, no? Ayan. Tara, let's go. Let's go mga ka-team. Balik tayo doon sa ating ginagawa. Sarado na. Okay mga ka-team. Medyo nakakasad na nangyari rito. Kasi nga ho, wala kaming nadalang pyesa. Wala kaming nadalang pyesa na gear. Ayan o. Kaya ho siya nawawalan ng power. Dahil nga nabungi. Nabungi na yung ano. Nabungi yung pinaka-gear niya sa throttle body. Ayan. Kailangan namin palitan to. Siyempre, nakakasad. Pero tingin ko okay ang motor kasi nagkakaroon siya ng power. As in, tapos pag uminit, nawawala na. Ito ang problema niya. Ito. Yan ang problema niya. Oh, anong gagawin natin, Jonel? Ha? Anong gagawin natin? Yan, nagto-trouble pa lang ho kami. Ang problema namin, wala ho kaming piyesang dala. Ayun ang pinakamasakit na nangyari. Okay mga team, hanggang dito na lang muna. At least importante nalaman nyo na kung ano yung problema ng kanyang sasakyan na P1122. Ayan. Kailangan ko makahanap ng piyesa. Kung pwede rin naman, papalitan na rin buo. Pero mas maganda kung may piyesa kayo. Importante kung may piyesa, matatapos kaagad natin ang problema. O kaya palalamog ko na lang. Palalamog na lang natin, no? Okay, sige mga ka-team, at maraming salamat. At papalalamog na lang namin. Papahanap ako ng piyesa nito sa shop. Ang shop po namin ay sa Malagasang 2D Imos, Cavite. Nandito kami ngayon. Siguro i-book na lang para hindi na kami babalik dito, no? Okay mga ka-team, maraming salamat. Mamaya video pa rin natin, continuous pa rin natin to, no? Para makita nila kung paano natin pinapalitan yan. Okay, stay put lang po kayo dyan. Huwag kayong mag-alala at tutuloy natin ang ating problema. Thank you, thank you. Okay guys, ito yung ipapalit natin na gear. Kompleto siya kung mapapansin nyo. Ngayon, ginamitan natin to ng 12. Tapos sikwatin lang natin ng flat screw. Dahil walang flat screw, tsaka na lang. Dahan-dahanin nyo lang kasi spring nito, tumatalo yung spring nito, kailangan mailagay nyo rin sa dating posisyon. So, pag hindi nyo nalagay sa dating posisyon, mahirap ibalik yung spring yan. Spring yan, pumapalo yung spring yan. Kailangan maibalik nyo rin sa posisyon. Ito yung nangyari. Tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo. Ang laki ng binungi niya dahil dito sa adjustment dito. Ngayon, ibabalik natin to sa stock. Ngayon, gawin natin. Phillips screw ba ito? Ay, nahulog na. Nahulog na. Buti na lang kabisado ng mangyan to. Hindi kabisado ng mangyan to. Patay tayo nito. Yan. Yung posisyon yan. Kaklam natin yan dito. Diyan, kuha ka ng Phillips screw. I-adjust natin ito sa dating posisyon. Ay, hindi, mamaya na pala. Ikakabit muna natin ito. Kung mapapansin nyo, may hook yan dito. Hindi ba sarap yan?
Sir, may basahan ba? Ay, ito na, sir. Ito na pala. Linisan muna natin bago natin kapit. Kailangan pakagating siya sa kanal kasi pagka nagkamali kayo ng kapit ng kanal nito, 100% to, bibitaw to. Tignan nyo rin yung posisyon ng spring. Ito ang posisyon ng spring yan. Dapat nakakapit yan. Ganyan ang posisyon ng spring. Kasi pagka binaliktad nyo naman to, hindi papasok. Kaya hindi kayo malilito. Ayan, dapat ganyan. Tapos kailangan nyo ipasok dito yan sa pinakakanal. Tapos sipatin nyo. Saan nyo itulak. Sabay. Yan. Saan mo pakagatin pababa. Ito. Kumapit na. Yan. Yun. Ayan. May pinaka-kanal siya dyan na dapat maikapit nyo. Kaya natitignan nyo rin yung posisyon. Baka masyadong mataas. Kagaya nito. Hindi siya kumapit dito banda. Sa ilalim, ipupush nyo muna. Medyo matigas yung spring. Kailangan may konting puwersa. Yan. 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 Pasok na siya dun pinakapaan. Yan yung pinakatukod niya. Pasok na yon. Tapos lagyan na natin ito para maipush niya sa ibaba. 12. Kailangan pasok siya doon sa pinakailalim. Kasi pag hindi kumapit yung spring nyo, bibitaw to, mawawala pa rin yung power. Subukan natin ikabit to. Tabingi, no? Kagaya nito, tabingi, oh. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagkalapat ko. Tanggalin ulit natin, ha? Mali ang lapat. Kailangan mapapantay nyo siya. Mali. Kailangan sagad siya dun sa ilalim. Sagad siya sa ilalim. Ayan, kailangan. Ulitin natin mga kapin. Mali ang pagkalagay natin ng spring. Yan, yan. Ilapat nyo muna to. Saka nyo ilagay ito. Ito. Tapos saka nyo ipasok to sa ilalim. Sagad natin itong o-ring niya. Kailangan mapakagat nyo siya sa ilalim. Pag nagkamali kayo ng posisyon nito, alam nyo na mangyari. Maglo-low power pa rin. Ayan. Ayan. Napakahirap. Ayan, bumitaw na naman. Wala yun. Subukan ko. Dapat may o-ring yun. Ay, dapat walang o-ring yun . Balik nagkaroon. Siguro yung gumawa nito naglagay ng o-ring. Kaya na-push. Ganito lang yun. Yun, no? Okay.
Okay, nilagyan ng o-ring nung unang gumawa. Kaya nagkaroon ng problema. Ano? Lahat walang o-ring yan eh. Pinaangat nila. Kaya sabi ko na nga, bakit parang may o-ring? Sa dami ko nang binabaklas nito, wala naman yun. Ano? Posisyon nyo. O, pantay. Kaya pala. Okay. Tapos try natin. Subukan natin kung talagang ayun o, di ba? Walang o-ring yun eh. Oh, yung una nag-repair nito, naglagay ng o-ring kaya tumaas. Kaya pala nagkaroon ng problema rito. Yan. Naglagay siya nito na dapat wala. Kaya pala yung ano, napuwersa yung gear natin na nangyari, naputol. Dapat ayan, ganyan ang posisyon nyo. Lapat na lapat siya. Kaya pala sabi ko parang angat, pwersado. Naglagay pala sila nito. Kasi ni-repair nila tong ano, tong throttle body. Ang problema, bumigay na dapat walang o-ring. Kaya pala sabi ko nakaangat, pwersado. Naglagay sila o-ring. Dapat wala yan. Ayan. So okay na lock natin. Tapos mag-adjust naman tayo dito. Phillips screw. Tapos ibabalik natin sa dating posisyon. Ayan. Lagay natin sa dating posisyon. Angat lang natin para makatulak naman tayo dito papasok. Tapos tamang posisyon. Ayan ang tamang posisyon yan. Sikutin natin. Yun ang problema. Yun ang problema. Mas matigas. Wala nang tanggalan to pagka inipit ko to. Ang hirap. Ito dapat to. May Phillips screw ba tayo mas maliit? Sir, meron ba kayong Phillips screw mas maliit? Phillips screw. Yan, kasi kailangan natin maitulak to. Yan, ang laki ng in-adjust nila. Kaya pala ang under nito nawawalan ng power. Nagsagad sila ng o-ring, kaya pala angat. Bakit? Sa dami ko nang binubuksan at nire-repair nito, wala talaga to. Bagong bago pa. Ngayon, mas gaganda yung hatak nito mga ating. Hindi na siya magkakaroon ng problema sa ano natin. Hindi na magkakaroon ng problema sa under natin. Adjust lang natin mga ating para ano. Guys, na-adjust na natin ang tamang posisyon to. Sikita na natin to. Sikita na natin to. Okay na siya. Nakita natin ito ng bagong gira. Ito yung luma yun. Ito yung walang lamat. Ito yung kanya. Ayan ba yung kanya? Ito pala mas. Ayan, nakatili. Okay na siya ngayon. Nag-o-open yung throttle body natin. Yung butterfly natin nag-o-open. Ngayon, gagawin natin. Sampak na natin ito. Make sure na nakapasok yung dalawa na ito. Tapos, okay.
ayusin natin. Basta. Double check, kailangan maigpit lahat. Wala po. No, wala pa siya pa. Sa water na ako. Okay, ngayon, tapos lagay na natin itong sa basan. Ang gasket. Kaya sarap na rito dyan eh. Lagay na natin ito. Dito na. Lagay muna natin ito. Dahil wala tayong dalawang silicone gasket. Pero bago naman tong gasket na to. Kaya kahit huwag na natin lagyan, okay lang. Okay. Tapos balik na natin to. Sabihin na natin to. Yan mga ka-team, babalik na natin. Pasensya na kayo at ginabi na kami kasi nagpa-deliver pa kami ng pyesa galing sa shop namin. Gawa ng galing Cavite, papuntang Quezon City. Yan, medyo malayo kaya matagal-tagal yung hinintay namin. Mas ikutin na namin to. Wala. Ganda na sa mga puso. Pagbalik ng asawa na. Ikutin na natin to. Hantay muna tayo para tapos next na natin is ito na natin to. Okay. 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 Ito yung higpit na pakiramdaman lang ha. Pakiramdaman nyo lang. Basta may higpit lang siya, okay na yun. Hindi masyadong sobra kasi plastic lang yung intake nito. Baka magkaroon ng problema. Okay, kapit na natin ito. Basta na iba. Sino yun? Sir. Ayun na, wala pala. Okay. Tapos, kapit natin ito. Okay. Tapos, sa isa.
Panoorin nyo lang po mga ka-team, at medyo mahaba-haba ng video namin para makita nyo rin step by step lahat ang ginawa namin. Okay, next. Pag nasa labas talaga ito, hindi ako kilala. Nakikipagsunto ako sa mga pusa. Sige na! Hindi na ba natin siya lumahin? Yung pali-puti, Hindi, yung pala Saan yung G's? wala yung front. Is lang yan, yung legs na walang yung bitaw. Same exit. Legs sa akin. Ito, rin. Awareness this. Hindi. May G's ako yung ginamit kanina. Ito mo. Pwede mo. Okay mga ting, lalagay na natin yung battery. Tanggalin muna natin yung mga socket natin dyan. Tapos lagay mo na yung negative. Lagay na rin natin itong fuse box, dahil wala namang problema sa fuse box to. Posisyon na natin to. Okay, lagay yung negative. Tapos mag start na ho tayo mga katim. Ayan, nag-lock yung manubela. Nag-lock yung manubela. Ayusin ko lang Ayan. Okay na. Okay, on position mga ka-team. Start na tayo. Ayan. Tapos ang gagawin natin, i-clear na natin siya dito sa ating scanner. I-clear na natin to. Ilaw mo, ay ano, bigyan mo din. Shortcutin na natin mga katin. Kasi sa engine lang naman yung problema niya. Clip. Tapos read fault code. Ito yung pinaka ano nyo, pinaka throttle body na yan. Naging ano na, dumami na yan. Clear lang natin. Clear fault code. Complete. Tapos back ulit tayo. Back. Tapos engine ulit. Tapos scan ulit. Quit. Read fault code. Ayan. Wala na siya ma-detect. Tapos tignan natin yung power kung meron pang konting palag. O, di ba, sir? Yung parang namamalya siya kapiraso sa konting tapak. Ngayon, solid na, no, sir, no? Solid na, no? Kasi nakaraan sa kanya, pag tuwapak siya, nag-revolution siya konti, may palyado. Ito. Ayan, solid. Ngayon, okay na to mga katim. Ang gagawin naman namin dito, i-relearn naman natin. Painitin lang natin, tapos magre-relearn tayo.
magre-relearn tayo para may balik yung tamang idle nya. Back tayo, tapos punta tayo sa ayan, tapos punta tayo sa relearn, throttle relearn. Ayan. Tapos hintayin lang natin, uminit lang muna siya para may balik natin yung throttle, throttle relearn nya. Ayan. Tapos Nissan, type tayo Nissan. Dati sa pagka tinatapakan mo konti may palya, no? Ayun, no? Dati may parang palya, parang tumatalon. Ngayon, no? Solid. Solid na solid yung repair natin ng throttle body, mga ka-team. Antayin na lang natin. Tapos magre-relearn na lang tayo para bumalik sa dating idle. Pag tinest drive to, konting tapak lang, sigurado to. Napaka-solid na to. Yung dati delay, no? Tapos nilagyan na, nirepair yung ECU, yung ano mo, yung throttle body mo, nilagyan pa ng o-ring, ano. Kaya pala yung level nakaangat, kasi tama dapat yung level nila pagka ganun eh. Kaya ang nangyari, spring mo imbis na batak, lumuwag. Siguro kinakapahan nila ano. Kaya ang nangyari, naputol yung pinaka gear natin, pero nangyayari yung kahit walang o-ring yung nangyayari. Tapos yan, idle relearn tayo. Antayin muna natin yung coolant temperature, dapat nasa 82 Fahrenheit, pwede na yun. Tapos sa relearn natin, start. Hintayin lang natin para may balik yung tamang idle. Okay mga team, maraming salamat, Team Dano sa Auto Repair Shop. Yan, kasama natin si Junel. Kaway Junel. Sir, baka gusto mo mag-shoutout dyan, sir, sa YouTube channel natin to. Mga follower ni sir. Salamat. Ayan na, konting tapak. Wala na, no? Wala na yung parang tatalon muna yung ano mo, yung pagtapak, yung RPM mo, parang tatalon, sakalang gaganda. Parang may bungi. Para may bungi. Bungi talaga. Ayan, mga team. Okay mga team, maraming salamat, Team Dano sa Auto Repair Shop. Sana yung video namin mapanood nyo, mahaba nga lang, pero mas kapupulutan nyo ng araw. Thank you, Team Dano sa Auto Repair Shop. Handa magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye. Okay mga team, for test drive na ho kami yung nawawalan ng power. Ayan, nakasama natin si sir. Sir, ano masabi mo, sir? Sumobra na sa power ngayon. Sumobra na daw sa power. Ayan mga team, talagang konting tapak lang. Konting tapak lang nyo, arangkada na kagad. Ayan, 1.8 to, dapat hindi mabibitin to, diba sir? Oo, lalo sa pahon. Ngayon, solid, ayos. Okay mga team, hinabol ka lang sa video. Baka sabihin nyo kasi hindi namin tinetest drive yung sasakyan eh. Ayan, kita. Okay mga team, okay na to, masyado mahaba video. Paalam po.